Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. Nakapisay, 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 nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. What up, loved ones? What it do? Welcome to Party Movement Podcast and shit, man. We got a new guest on the house, Wifey. Absent po si Paring Third ngayon. Paring Third, kung nasaan ka man? Shout out to you, Third. Naka-ano ko ngayon, pare. Naka-stondo. Street code. Pati yung short ko, pare. Negosyante. Diba? Shoutout kay Third dyan sa Tondo Supply. Baka naman po. And we got Top G homie right here and shit, man. Head roll, you know what I'm talking about? This is the team. So anyways, Wait lang. I just wanna thank first Local Market. Thanks for the shirt. Shoutout sa owner ng Local Market si Thank you po. Mr. Jeremy. Thank you sa'yo, pare. Yes sir, Local Market. You already know, man. Yeah. Yup. So anyways, okay naman yung voice natin. Okay naman yung volume lahat. Okay na. Okay yan, pare. So eto na naman po yung uncomfortable, inconvenient truth coming from the Party Movement. Sasabihin po namin kung ano po yung gusto namin sabihin kasi nga hindi nga po kami slave. Tsaka ito po yung point of view ni Bonifacio. Imagine niyo na lang si Andres Bonifacio bigla na nabuhay, bigla na nagising. Ito po kami ngayon. So, Sa year 2025, pare, no? Yeah. Tsaka si Jose Rizal na rin din po. Tsaka si Goyo na rin. Tsaka si General Luna na rin. Lahat ng mga trinidor. So, ang ginagawa po namin, yung hindi namin pinapauso yung mga kauri ng mga tumatridor sa mga real motherfucking warriors. Kami po yung point of view ng mga trinidor ng mga warrior. Pero in this case, mas pil na po kami, mas upgraded na po kami, mas 2025 na po kami. Yeah. So anyways, pero yung mga bayarin natin, pare, hindi yan makakalimutan kahit ilang siglo. yun. Like, Jose Rizal, pare, maraming statue yan sa buong mundo. Yes sir. Bonifacio. Habang buhay, no? Pero yung mga trumaydor sa kanya, pare, kahit isang tao, wala kang maaalala dyan. Yung mga banggay na na namatay sila, wala na nakalala kung sino man yung mga hype na yun. No? Mismo, ibig sabihin, pare, wala silang legacy nagawa. Exactly. Diba? Sino Bonifacio, habang buhay po yan. So, sa kasalukuyan, pare, kung may mga snitch, yan, sa mga nabubuhay ngayon, alam nyo na, pagka naging wala kayong kwenta at wala kayong paninindigan, at naging traitor kayo, wala kayong legacy. Makakalimutan agad kayo ng tao. Exactly. Sana madala nyo yung mga pera nyo sa langit. Wala rin, pare, hindi na madadala lahat yun. Kahit ilang billion pa yan, hindi na madadala yan. Kahit ilang billion, hindi na madadala yan. Pasaya po kayo. Basta kami sina Bonifacio habang buhay. Habang buhay po kaming buhay. Actually, nag-text nga sa akin si Bonifacio, pare. Oh, Nag-text sabi niya, pare, nakakalungkot dyan sa movement ninyo ngayon. Oh, gano'n? Marami ng support dyan. Dahil ganun. Oo, grabe yung pinapauso nila, no? Sabi niya, pare, hindi mo bang mababatukan yung mga, mga support ngayon dyan sa, kasalukuyan? Mga ganun. Oo. Binabatukan po namin sila ngayon ng katotohanan. Kaya nga po nung nakaraan, nag-viral po tayo. 1M views and shit, man. Bigyan mo palakpakan, pare. Congrats. Hindi, pare, maraming doon. Maraming nasaging mga ego doon. Kasi ilang minutes lang naman yung pinanood nila, pare. Hindi lang napanood yung kabuuan. So, sa mga nanonood ngayon, balikan nyo po yung buong podcast ng Party Movement doon sa page ni Pare Yang, sa YouTube and then Facebook. Alamin nyo yung buong pinag-usapan namin doon. Hindi siya against the world, kumbaga. Against siya sa Matrix. Yes, alamin niyo po muna yung buong video. Tapos kung ano yung point ng video, 'di ba? Bago kayo umiyak sa comment kasi sa inyo din magre-reflect yung mga kino-comment niyo sa comment section. So, isa ba kayong iyakin o isa ba kayong malawak yung utak?
Ito ang maraming papaiyakin, pare. Pare, pwede bang i-present si imbisita natin ngayon? Pwede mong i-present ulit? Pakilala mo ulit, pare. Okay, so anyways, in these times where pinapauso na po nila yung mga Jezebel spirit from the Bible, yung mga feminism, yung mga evil movement na ginagawa nilang bakla lahat ng lalaki, pinapauso po nila lahat ng lalaki na mga pinabatok-batukan na under desire, na akala nila yun yung maganda, yun yung tama, tinuturo nila sa bilyon-bilyon ng mga tao sa buong mundo. Hindi po lahat ng tao ganun. Meron pa rin pong mga totoong mga babae, mga matinong babae, yung reyna talaga. Ito po, the one and only wifey. No. Wow, grabe naman yung introduction na yan. On the Thank spot, you so much. On the spot. Pare, di ko na Grabe papatagalin. yan, Gusto ko agad daw nanggigigil ako, pare. Gusto ko na agad magtanong na Oh my mabibigat na gosh, katanungan eh. Diretso na natin to. Ano ba yan? Biglaan to Pare, anong pangalan ni misis mo, pare? Rosel. Si Maring Rosel. Ayan ang bago namin kakampi dito. So, diretsaan ang tanong nga agad tayo, pare. Huwag naman yung masyadong mahirap. Pinakamahirap na. Hindi, doon agad tayo sa pinakamahirap. Yung makakasagi agad ng atensyon ng ibang kababaihan. Reality check. Mare, ano ba ang opinion mo sa salita ngayon ng Gen Z na woman empowerment? Ooh, that's a hard question. Yan. Gusto ko to. Nacha-challenge ako sa mga... Ito lang pare. Magkakalaman tayo. Para sa akin lang, woman empowerment para sa mga kabataan. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga nakikita ninyo sa social media kasi bini-brainwash lang kayo ng Matrix, right? Yung Matrix kasi, pabor yan sa mga nagpapatakbo ng mga businesses. Kasi pag ina-advertise mo yung woman empowerment, feminism, ganyan, hindi mo na kailangan ng lalaki. Kaya mo nang palamunin yung sarili mo, which is hindi yun totoo. Kasi kami, nagba-base kami sa traditional pa din. Kahit na sabihin mo na ako, may savings ako or something, di ba? Pero, I submit pa rin to my man. Kunyari, kung for example, kunyari lang, mas marami yung bank account ko sa kanya. Hindi yung kunyari normal, yun na. Totoong buhay na. yung normal na, yung mga usual na babae, yung mga karaniwang babae, na yan, parang hindi na nila irerespeto yung partner nila. Kumbaga, tingin nila sa sarili nila, mas mataas na sila sa partner nila. Kasi nagbe-base sila na mas marami akong kinikita sa'yo, mas magaling ako sa'yo. So, susunod ka na lang sa mga gusto ko, dapat under ka sa akin. Yun yung ina-advertise nila, yung mga under desire ng mga lalaki. Kaya gustong-gusto nila yan, yung mga feminism, woman empowerment, para yung babae yung masusunod, emotional siya, syempre. So, yung mga trip niya, like mag-shopping, pabor na naman sa Matrix. Syempre, kikita yung mga businesses. Basta malalim pa yan. So, ibig sabihin sa'yo, mas na pagka sa karelasyon, yun nga, sa man nga na partner mo is nangingibabaw yung respect. Yes, respect pa din. Okay. Kailangan yun. Pahirapan natin si Esme. Ano ba yun? Iba mo Ikaw, Tol, pwede ka masalita pa. Sige, pare. Pahirapan natin si Hindi, Esme. bubugin natin siya ng katanungan kasi mag-isa lang siya yung babae, no? Bully. Hindi, joke lang yun. Hindi, opinion lang ng bawat isa about sa... opinion ng mga lalaki. Nabanggit niya na hindi totoo na kaya mong palamunin yung sarili mo. Although, 99.9% ng matrix sa mga babae, yun yung mindset ng feminism. Kaya nilang palamunin ng sarili nila. They don't need a man. What do you mean na hindi totoo na kaya mong palamunin yung sarili mo? In which, in reality, kayang-kaya mo because you have the money. Hindi, para sa akin kasi, babaeng-babae talaga ako eh. Hindi ako yung, kailangan ako yung mas magaling, ako yung mas malakas, ako yung mas matalino. Siyempre, iba pa din pag yung lalaki yung nagli-lead. Mismo. Oo. Diba? Kaya kong maging leader, pero iba pa din pag sa amin, sa partnership namin, siya yung leader. Ikaw ba, agree ka ba sa mga, di ba, uso sa Pilipinas, siyempre, yung mga sa looban nagiinuman, sa kalsada, or kaya sa maayos na lugar,
Alam yung mga pare, mga babae na yung partner na gumagaya, oy, ano, di ka pa uwi? Ikaw, pabor ka ba ron? Hindi, ikaw, pabor ka ron? Parang sinusundo na. Yeah, I mean, I don't blame them, baka hindi nagpaalam, pero ang sa akin lang, you cannot be masculine in front of all the other friends. It's not a good look. How about yung Mari, pabor ka ron sa ganon? Yung Ay, ba, sisitahin, ganyan Pari sa public. Oo, yun, ganyan kalaki katawan ni Pari. Tapos- Ano Pari, ang di ka pa uwi? Parang mga ganon. Hindi. Kasi ano eh. Ano? Kung kunyari, disrespectful yung trato ko sa kanya, magre-reflect pa rin kasi sa akin yun eh. Oo. Gusto ko, maayos siya sa public, respected siya. Kasi sa akin pa din magre-reflect yun. So mamaya sabihin nila, bitch lang yung asawa ko, 'di ba? Hindi naman maganda yun. Diba? Ano opinion mo? Parang Hedro, anong opinion mo? Sa akin yung mga ganun sa panahon ngayon, yung mga nakikita kong ganun parang nanonormalize na lang siya. Kumbaga ba parang natural na lang siya. Correct lang kita, hindi parang ninonormalize. Oo, ganun. Iba yung parang ninonormalize sa ninonormalize. Ninonormalize talaga nila ngayon. Yung mga napansin kong ganun, halimbawa sa mga kalsada talaga, mga inuman talaga sa labas, parang yung iba pinagtatawanan pa eh. Parang ano siya, parang normal talaga. Kumbaga ba sa panahon ngayon, natural na lang siya, which is parang mali na nga eh. Actually, nakuha mo yung point. Mali po talaga yon. Ganito yun guys, ha? Kapag kayo, babae, tapos yung asawa nyo, may pangalan, or kahit anong pangalan, gaganon ninyo sa harapan ng mga kumpare nyo na sisitsitan nyo ng ganyan. Para yung tinuruan nyo, mga kaibigan niya at mga kumpare nyo na pwede palang basusin tong kumpare kung si pare yan eh. Sure. Kasi yung asawa niya kung basusin sa harapan namin eh. Ganun lang. Kaya nga meron kayong bahay eh. Kaya nga meron kayong privacy. Pwede kayo dun mag-away. Sure. Pero hindi lahat ng pag-aaway is hindi niya pwedeng lagyan ng respeto. Laging may respeto. 'Di ba? Para hindi kayo nakakatikim ng hiwalayan. 'Di ba? Kasi ang dapat ilagay niyo sa center ng relasyon niyo is si God. Pag nandiyan si God sa center ng relasyon niyo, yung pambabastos ng ganon, ano yan, hindi yan mangyayari. Kasi nga may respeto kayo. 'Di ba? Gugustuhin mo ba yung kumpare mo, babastusin ka ng ganon, pare? Yeah. So, tama-tama yung sabi mo, sobrang accurate siya, pare. Pero mag-aano ko, friendly reminder na naman, mag-reality check na naman tayo. Pare. Sa mga nagko-content dyan na ginagawa nyo yung tarantado at bobo yung mga asawa nyo na parang tatanga-tangang babakla-bakla, okay yan kung content lang yun, pero sa totoong buhay, kailangan babae pa rin kayo. Pero kung talaga sa totoong buhay, pinopromote nyo yung mga katarantaduang kabubuhan na yan, makinig po kayo na maigi. Hindi nyo ba naiintindihan na yung under the saya nyo sa TV, sa Facebook, sa lahat na pinopost nyo, na pinopromote nyo dyan, million views, pinapauso nyo sa Matrix, hindi ba naiintindihan na doon kayo nakikipag-sex, doon kayo nakikipagkarat, nagpapakarat. So imagine niyo na kung sa lalaki kayo nagpapakarat, sa lalaking bitch. So ano kayo? Doon kayo nag-open ng legs sa ginagago-gago yung lalaki, doon kayo nagpapakarat. Ano kayo? Sobrang baba nyo na doon. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Yung iba kasi hindi na kasi nakaabot ng utak. Pare, pinapagalitan mo na naman sila, pare. Pare, wala tayong calcium block. Pare, puputakting ka na naman, pare, ng mga ano yan. Hindi, safe lang kasi ano eh, kumbaga it's evil. You know, kumbaga malalim kasi ito eh. They think it's just cute lang, pero it's evil. You know what I mean? They forget. Minsan nakakalimutan nila na babae sila. Pag babae, sa totoong buhay, babae po yun. Lalaki po yun. Minsan kasi babae, kadalasan pare, hindi minsan, sorry, nagpapanggap sila na sigan sila, lalaki sila. Eh kaya naman nila nagagawa yun kasi una-una may 911, may police. Yeah. Sa totoong buhay, wag po kayo masiga-siga kasi una-una, hindi po kayo siga, hindi po kayo lalaki. Mahina po kayo. Pwede po kayong sapak-sapakin po ng totoong lalaki. Sure. Kahit payatot pa yung lalaki. So, yun po yung sa totoong buhay. Yun po yung 1 + 1 = 2. Pangalawa, hindi. Hindi, pare. Teka lang Baka mamaya isipin ng mga nanonood, pare, wala tayong respeto sa babae.
Hindi, kasi yung... Ito po guys, malaki po respeto namin sa mga babae, kaya namin po Baka namatay. pinagtatanggol yung mga kababaihan. Entered. No? Ano, ikakat ba natin? Tuloy natin. Hindi, tuloy yan. Tuloy lang. Yeah. Naka-record ba? Ay, check ko naka-record pa rin. Yeah. Yes. Sa ano, nandun pa. Ikat na lang. Okay, Okay, 15 Okay. minutes lang. Okay. Okay, sige. Tuloy ko. Yes. Yes. Ilinawin ko lang. Yung mga kababaihan is mataas ang pagrespeto namin. Actually, kahit di namin kilala, may binabasos sa kalsada. Yeah. Talagang kahit di namin kaya yung lalaki ng babasos, bubugbugin namin, promise. Kahit wag mo nang ipaliwanag yun, hayaan mo silang isipin masama tayong tao. Hindi, para ma-educate lang natin sila pare, 'di ba? Kasi ayun naman talaga yung purpose ng podcast natin is malinawan sila kung ano yung matrix, kung ano yung tama sa mali, good and bad, 'di ba? Ano yung evil na evil na yung lamang sa mundo, kumbaga. Ikaw naman tatanungin ko to. Yep. Kasi ikaw tsaka si ikaw na rin pare. Ganito. Ito po yung malaking kasinungalingan na ikinakalat sa buong mundo na sino po ba ang totoong price? Who is the price in the relationship? Is it the woman is the price or is it the man is the price? Who is the price? Who is the real price? Presyo is yung ano po price? Value, ganun. Price yung panalo, sino yung sino Siya yung premyo. napanalunan, premyo. Napanalo. Magandang katanungan yung pare Para magkaalaman po. Kung yung babae ba yung Price o o yung lalaki po yung price. Sa akin pare, ano kasi, sa ngayon kasi talaga, lalaki talaga eh. Kasi ang lalaki kasi, ano siya, kumbaga ba, zero talaga siya eh. Ganun eh. Zero siyang pinanganak, kumbaga, kung yung pamilya mo, may mayaman na o may karangyaan, advantage na siya. Pero bilang sa ating mga lalaki, ganun talaga eh. Kailangan paghihirapan mo yung, ibibuild mo talaga yung karakter mo, kumbaga eh. Sa mga babae kasi parang, hindi siya parang sa babae talaga hangga't tumatanda sila nung bilang babae at walang guide talaga, may posibilidad na maligaw sila eh, na masayang yung pagkababae nila eh. Ayun yung pagkakaintindi ko. Ay, ano ko lang mas nilinisin ko lang yung sinabi niya. Kasi tama yung sinabi niya pare. Tama, ang price is lalaki. Kasi yung lalaki from 0 to, parang 0 to something yung pwedeng mangyari dyan eh. Yung babae kasi, mag-ayos lang yan, magpaganda yan. Ano lang eh, parang tatargetin na lang ng mga lalaki yan eh. Kumbaga, kami, mga lalaki, ano tayo pare, ang ginagawa natin, ibabalyo natin yung sarili natin, maghihirap tayo para sa sarili natin, para makuha natin yung choice natin, hindi yung choice tayo. Gets mo pare? Kung 0 to something ka, tas binalyo mo yung sarili mo, pinataas mo yung value mo, pinagwapings mo yung sarili mo, pinaganda mo yung katawan mo, pinaganda mo yung lifestyle mo, yung value mo, basta pinataas mo yung ano bilang lalaki. Ikaw yung may choice ngayon kung sino yung gusto mo. Halimbawa, ligawan ko tong Miss Universe. Choice ko siya kasi kaya kong tapatan yung pamumuhay niya eh. Di ba? Ngayon, si babae, ano lang yan, baga ayusin niya lang yung sarili niya, papaganda. Maganda naman talaga lahat ng babae. Yun nga lang kasi, pag walang value yung lalaki, pare, wala kang chance pumili ng ng choice mo eh. Diba? May limitasyon yung choices mo, pare. Diba? Ngayon, bakit ko nasabing price yung lalaki? Isipin mo pare, pag yung lalaki ba na nagkaroon ng value, pinataas niya yung sarili niya, pinaunlad niya, tingin mo ba pababayaan niya yung sarili niya bumagsak? Di ba hindi? Tapos ngayon, halimbawa, meron ka na ito. Inasawa mo ngayon yung gusto mo. Yung choice mo. Pag nagpakasal kayo niya, automatic, conjugal. Sino ngayon nanalo? I mean, yung babae. Yung babae. Sino ngayon yung premyo? Lalaki. Yung lalaki. Di ba? Ikaw, babe, ano yung sagot mo doon? Opinion kayo pare Opinion kayo, maaring iba sa kanila Ako, as babae Oo, tama yung sinabi nila
kung logically thinking talaga, 'di ba? Kung iisipin mo yung reality. Kasi yung mga lalaki, kailangan nilang maghirap, i-build up yung sarili nila. Kami namang mga babae, pinanganak na kaming may value. So, ang dapat namin gawin is preserve our value while upgrading ourselves pa din. Syempre, mag-aaral pa din, aalagaan pa rin yung sarili, yung health, kasama yon. And also the character is the most important. Siyempre, ayaw ng Matrix yun. Ayaw ng Matrix yun, pare. Yung ganong paliwanag natin, ayaw na yun. Kaya nga may mga fairy tale, pare. Kaya nga mayroong Beauty and the Beast. Yung mga story ng mga pelikula na mayaman si babae, mahirap si lalaki. Ayaw kasi nila yung totoong, para sa akin na, ayaw nila yung ganon na yung ipamukha natin na lalaki yung may price kaysa babae. Yeah. Natapakan ba rito yung ego mo bilang babae? Tanong ko. Tanong ko, natapakan ba yung ego mo? Hindi naman, di ba? Hindi. Ito pa isang angulo. Hindi rin nila ito magugustuhan. Matapakan din yung kanilang ego na naman. Bakit? Kasi reality check na naman po ulit. Ibig sabihin, facts po siya, 1 + 1 = 2. Ngayon, if you ask all beautiful women what they want in a man, the answer, 99.9% at the time, tall, dark, and handsome, makes millions, make billions, kailangan may 12-pack, kailangan sobrang gwapo, kailangan talagang foreigner pa, o kung ano man yung mga pangarap ng mga taga-Pilipinas na Pinay, o kailangan, Prince Charming, o kailangan king, o kailangan, dami nila, sobrang dami nilang delusion yung dilulo, yung Daming requirements. Requirements. Ngayon, pagtatanungin mo naman yung lalaki, ano yung requirements niya lang, gusto ko lang yung matinong babae na hindi madumi, na hindi bungangera. Yun lang. So, yung requirements ng babae, pare, nasa negative 0.0001% ng lalaki yung hinahanap nila. Yung sa lalaki naman, na basta meron ka lang Kipay Gina Bells, Si Kipay Gina Bells. ano ka lang, di ka lang madumi, at saka hindi ka lang bungangera, kumbaga hindi ka kurung-kurung, pasok na yan sa requirements. So yun, marami yun, sobrang dami no, kasi sobrang dami maganda, halos lahat maganda eh. So yung ang hinihingi ng babae requirements is yung wala, tapos ang hinihingi ng lalaki is yung lahat. Sino yung price? Diba? Ganun lang po siya kasimple sa ganung angulo. So sa'yo, lalaki rin yung price, pare? Yes po, yun po yung reality. Okay. Yun po yung reality. Yeah. So yun po yung ayaw nilang marinig kasi ayaw na ng tao sa mga reality. Ang gusto nila yung pag nagsuot na ako ng pang babae na rin din daw ako. Pag hindi niya ako tinawag na babae, masama ka yung tao. Parang yung sa security guard, toxic masculinity. Dagdag ko lang. Hindi porket ganun yung paliwanag natin about sa mga babae. Saludo po sa mga mga single mom na naiwan ng mga dati nilang partner, kung di sila nagkatuluyan or what. Saludo ko doon, pare, na tinataguyod nila yun. Tapos hindi rin pa sila nagbabawas ng value, lalo yung mga single mom na tinataguyod nila yung anak nila na mother and father na sila. Tapos hindi nila choice agad magpalit, ganyan. Binabali ulit nila yung sarili nila para makahanap sila ng panibagong partner. Believe naman ako sa mga lalaki na tumatanggap ng single mom, na tanggap nila yung anak nung single mom. Deserve din naman ng ibang babae, mahalin din, kahit sabihin mong nagkaanak sila sa una, o dalawa na yung anak nila, deserve nila yon. Ang sinasabi ko lang po is sa mga babae, babali nyo rin, titignan nyo rin yung value ng lalaki na papasok ulit sa inyo. Kasi once na maraming papalit-palit na papasok sa inyo na lalaki sa buhay ninyo, mas nababawasan yung value ng isang babae. Sure. Pedro. Hanggang wala nang, alam yun, hanggang mapunta na kayo sa lalaki na wala nang value sa sarili. Kasi nga, yung babae may karapan din sila ng choice nila eh. Pero ganun din, katulad ng paliwanag ko sa lalaki kanina, ganun din yung paliwanag ko sa babae. Tingin mo kung hindi ka na sobrang ganda, like nung 18 ka, tingin mo yung crush mo magiging crush ka pa?
Di ba hindi na? To, kung dalawa ni anak mo, tapos pinabayaan pa yung sarili mo bilang babae, tingin mo, yung gusto mong lalaki, gugustuhin ka pa. Eh, huwag tayong magpaka-ipokrito, lahat ng lalaki gusto niyan maganda, sexy. Yes. Di ba? Ikaw, Enzo, what you think? Yung sa price ba? Tapos na ako doon, nagsalita na ako doon. Hindi, yung bilang lalaki naman kasi talaga, kasi ang nangyayari kasi nga yung parang, hindi kasi biro yung pagiging lalaki. Kumbaga ba walang may pakialam kung nahihirapan ka eh. Kung talagang, yung talagang i-level up mo talaga yung sarili mo, aayusin mo. Ngayon kung nahihirapan ka man sa isang bagay, wala talagang may pakialam eh. Ganun yung sa mundo talaga, hindi lang sa buong mundo talaga siya, hindi lang sa yun, sa buong mundo talaga nangyayari yun, yung ganun. Eto pa, marami pang aaray dito. May napapanood kasi ako, pare, yung mga, alam mo yun na, sa mga body count. Lagi na pinag-uusapan. Ay yung ninormalize na mga kabataang babae ngayon. Kasi nung panahon nila Tito Pare, nung pinapanood ko sila dati, kasi ako pare ngayon ako pare. 27 pa lang ako pare. 27 pa lang. Yung stana. Hindi, mid stana. Pagka sabi mo yung stana, mga teens pa lang, 27, Okay. mid. Pagka 30, 40, old stana. So, ito nga, kumbaga yung sinasabi lang body count, sa mga kababayan, huwag yung normalize yun. Normal lang may mga karelasyon kayo, pero i-broadcast nyo pa sa Facebook na ganito yung body count ko. Diba? Di parang yung sinasabi na wala na kayong value nun. Diba? Hindi nga ganun yung pinapauso, hindi ganun yung mindset eh. Hindi, nagtataka ako, bakit parang super, pa sila, yung super proud. Oo. Like, Bilang babae, proud pa sila na gano'n yung body count nilang mataas. Eh, kayo ba nakita kayo ng lalaki sa Facebook na sinabi niya kung ilan na yung nakasex niya? Wala naman kayo nakikita ng lalaki nagsasabi na gano'n, no? Kahit alam naman natin, halimbawa, tropa nating lalaki, alam natin yung chick boy yan. Pero hindi niya sinasabi sa Facebook na marami na siyang nakasex na babae. Ang pinagtataka ko, bakit yung mga kababaihan ngayon, pinapangalandakan na sa Facebook yung gano'n. Ito pare, ito talaga. Kasi yung mga kupa-kups ng mga lalaki, nakakala nyong matinong lalaki, nakakala nyong yun yung tama, yun yung mabait. Yun yung nagkumukonsinti sa kanila na tama yan, magpakapokpo kayo, tama kaya magpaka-slut kayo. Kasi pabor sa kanila yun, kasi wala silang pakialam, wala silang pakialam, pare. Kumbaga, pabor sa akin yan, natitirahin ko kayong lahat kayo, tuhog kayo lahat. Pabor sa kanila yun. Yun talaga yung yung akala nyo ako yung masama, kami yung masama, na nagsasabi ng totoo, yun talaga yung masama na talagang kumukonsinti na tama yun yung pinagagawa nyo. Pare, tayong mga lalaki dito kaming mga lalaki dito, hindi ho kami naghuhugas ng kamay. May mga kamalian din ho kami sa buhay. Kaya nga ako tinatama namin lahat eh. So, kumbaga, yan, mga naranasan din natin yan. Pero, eto nga, nandito na tayo sa age na ganito na pare, alam na natin tama at mali, so ayun na yung sasabihin natin. Sure. Kaysa naman sila pa yung magkamali pare, pagdating na sa ganitong age, hindi pa rin nila alam yung tama at mali. Diba? Totoo yun. Ikaw po, ano pong opinion mo sa ganun na nag-ano ng mga body count ng mga babae? Hindi ko alam sa kanila kasi hindi ko maintindihan yung takbo ng utak nila. Kasi iba yung takbo ng utak ko eh, kaya hindi ako makarelate sa pagiging proud nila na pinagkakandalakan yung kung gaano karami man yun, yung mga ganun. Baka feeling kasi nila yun, kinaganda nila or kinalamang nila sa ibang babae na sila yung pil na pil, sila yung kasi sila yung pinakamaraming body count. Baka ganun. Actually, nawawala na yung word na pare, si Maria Clara. Yes! Nawawala na sa pagka-Pilipino yung Maria Clara. Tayong mga Pilipina pa naman, kilala tayo as anong tawag neto? May delikadesa tayo, ganyan. Pero ngayon, wala na yun. As in, hindi nga nila alam yung word na yan eh. Diba? Yung mga ganun sa mga napapanood din nila sa social media yun eh, no? Talaga? Yes. Yung mga ganung bagay na parang wala nang ang tawag dun, yung delikadesa. Parang pinapakita kagad nila yung mga bagay-bagay, kaluluwa, ganun. Paano kaya pare kung nauso ngayon na baga 2025, nauso yung mga harana, no? Nililigawan ka, haranahin ka. Siguro ang ganda nun, no? Ganun dati, no? Diba? Ay, sa inyo, nung panahon po ninyo? Oo, na ako eh. 80 something. Hindi kasi sabi
namang thunders na tayo, Eh, nakaano lang tayo. Sa amin kasi mga midstana, sila yung mga, yung mga Friendster, mga Yes, ganon. Friendster, diba? Di ko, paano kaya ang uso Sa ngayon amin hinaharana pa dati. nung Tingnan mo, 2025, nakaano no? nga ako eh. Nung 2025, paano kaya kung uso pare yung paghaharana? Siguro ang sarap ng feeling ng mga kababaihan ngayon, no? Totoo. Ang haba ng hair mo nung pag hinaharana. Di ba dati nga sa school, ang cool pag yung tuwing Valentine's Day tapos nakaka-receive ka ng maraming flowers, gano'n. Parang gano'n yung atake, di ba? Ngayon pala yung pilisa. Sana mga no? Sana may Diba? mga gano'n, no? Online. Baka sa mga probinsya, meron pang mga nangaharana, di ba? Si pare yung ata, hindi alam yung ganong cool. Naaalabot mo ba yun, pare? Yeah. Philippine culture, man. Yeah. Sa Amerika, may mga ganun pa rin. Yeah, ano pa rin, harana-harana. Meron din doon, Imagine mo yung negro ang tawag. nanghaharana. Pero dati they do that because the woman is extremely valuable. They'll fight for her. Kumbaga talagang paglalaban nila yon na kasi yung babae hindi siya yung paharan. Yeah, so nowadays, ewan ko lang. Pare, tanong ko lang pare. Dito sa Pilipinas, alam na natin kung ano yung nagiging estado ngayon ng mga kababaihan. Sino ba mas masahol mag-normalize, yung babae sa Pilipinas or yung babae sa kung saan ka napunta sa Amerika? Anong tingin mo? Sino ba mas liberated? Babae doon or babae dito? Mas liberated yung babae doon. Kasi dito, napansin ko, kaya sila naging liberated. Maliban sa pagiging Gen Z, cool na nakikigaya sa Amerika, sa sobrang hirap ng buhay, napipilitan silang magbenta ng laman loob. Eh, doon naman, hindi naman ganun kahirap yung buhay. Hindi na, kumaga talagang slut lang talaga sila. So, ibig sabihin, for Puso fun lang talaga yung siya. mga, For fun lang talaga. yung nasa Amerika, for fun. Culture lang talaga siya. Culture. You know what I mean? So, yun, hindi nila naiintindihan na pinipilit nila na ano din, parehas lang yung lalaki at sa babae. Pero in real life, hindi talaga siya parehas. Okay lang daw yun, magpapa-ano na lang sila sa doktor nila. Papatahe. Papalinis na lang. Palinis. Yeah. Pero yung kaluluwa kasi hindi kasi nalilinis yun eh. Yeah. Tsaka yung, imaginein mo lahat ng mga dumaan sa'yo, di ba? Yeah. Oh. Siyempre. Kumbaga parang meron ka ng mental issue no? Kasi Yes. ang dami ng penises. Iba-ibang character. Ayun na, may ethics eh. Ngayon, penises Tsaka naman naman, eh. Yeah. Sa atin ngayon, hindi naman nagmamatter kung naging asawa mo is virgin pa or hindi na or kung may anak na o wala pa. Hindi na rin yan sobrang nagmamatter sa lalaki ngayon. Para sa akin kumbaga, halimbawa, virgin. oo. Baga hindi na rin yan kasi ang love naman wala naman pinipili yan kung may anak, wala, virgin o hindi. Kasi bigla ka nalang ma-in love. Oo, kumbaga hindi naman yan sa ganun. Pero ay nga yung sinasabi natin, kailangan siyempre sa mga babae, value nyo pa rin yung sarili nyo. Even nakuha man kayo ng umasawa sa inyo na hindi na kayo virgin or may anak na kayo. Pero kung kayo bilang babae, tinaasan nyo yung value ninyo, re-respetuhin din kayo ng lalaki. Yes. Tsaka hindi lang para pahalagan mo yung sarili mo para sa partner mo. Kumbaga ikaw mismo sa sarili mo, kailangan may respeto ka sa sarili mo. Actually, nakakabilib nga pare yung si Ellen Edgar Allen Guzman sa Itbulaga dati, yung sumali doon ng parang Mr. Pogi kasi yung naging girlfriend nun si Shaira ba yun? Basta artista pare, virgin yun pare nung kinasal sila. Sila pa rin. Hindi, ang tagal naghintay nung lalaki pare. Nakakabilib yung ganun. Diba? Oo, parang alam ko yan. Oo. Tagal nun pare, di mo nag-honeymoon sila. Parang si EA ba yung asawa nun? EA, tawagin siya EA. Pero ang pangalan niya is Edgar Allan Guzman. Artista siya pare. Baga, lamang lang siya ng 3 ligaw pare. Hindi, isa pang nakakabilib pare, si Richard Pung. Diba? Diba si ano yun? Asawa siya ni Maricar Reyes. Di ba ano daw yun dati? Baga, ayun nga, may mga past na nangyari dun sa babae. Pero,
Tingnan mo naman pare, biruin mo may nangyari sa'yo sa past, pero pinakasalan ka without single kiss. Ni Richard Poon. Walang single kiss pare Although yung babae nasangkot sa isang... Chismosa. Hindi, pinapaliwalag lang natin pare na merong pa ring mga lalaki na may respeto beside na may nangyari na nafas sa ibang babae. 'Di ba? Kumbaga tayong mga lalaki, yung mga pananindigan lalaki, may respeto pa rin sa mga babae. Hindi katulad nun kay Maricar, 'di ba, Reyes na iskandalo buong Pilipinas. 'Di ba? Pero minahal pa rin siya ng lalaki. Biro mo, diyan nga may skandal ka pero dito inantay ka munang pakasalan bago ka halikan. Ano yung istorya niya? Para siyang si Kim Kardashian pero pinangalagaan pa rin siya? Parang gano'n? Ano yung story? Ayun nga yung advantage ng mga babae. Kahit anong mangyari sa kanilang scandal man o kung ano man, may mga tumatanggap pa rin lalaki. May lalaki pa rin para sa kanila. Hindi, pare. Pagka nga sinabing love nga pare, wala na nga, hindi na nga nagmamatter dyan kung virgin ka, hindi, may anak ka o wala. Hindi nga basta tunay na lalaki, di ba? Dito tayo sa reality check na naman. Ito na naman, masakit na naman, reality check na naman. Yun. Kung sa babae po, merong mga prostitute or mga sluts. Sa lalaki, ang equivalent po nun, simps naman pare, tsaka male feminist. Male feminist, tsaka simp. Paano ba natin matatawag pare na ang isang lalaki ay simp? Ibig sabihin ba para ma-clear lang yung mga nanonood. Magandang tanong yan. Sobrang gandang tanong yan. Ang simp tsaka male feminist is yung lahat ng napapanood nyo sa mga content ng mga babaeng kinakaltukan na umuwi ka na. Ayan dito, ako yung lalaki. Umuwi ka na dito. Gawa tayo ng content na tatarantaduhin kita, babuhin kita. Yun yung mga simp. Na lalaki. Yung bababuhin yung partner nila. Oo, Hindi, sila yung bababuhin. Sila yung tipong lalaki na magbabayad sa pokpok. Sila yung tipong lalaki na tatanggap sa maduming babae. Yun yung simp, pare. Yun yung male pare, feminist. medyo bibigyan lang kita ng senaryo Paano nga pare kung, halimbawa, matino kang lalaki, hindi mo alam yung nakaraan. Katulad nga nun, kay Richard Poon nga, tsaka kay Maricar Reyes. Matatawag mo ba na simp yung lalaki? Kung alam niya na slut yung babae. Hindi nga islat pare. Iskandal. Hindi. Papayag ka, asawa mo may skandal? Ayun nga pare, nangyari nga Hindi ka papayag. Kumbaga simp ka nun, male feminist ka nun, pare. Ayun talaga yung term nun, kumbaga. So, ibig sabihin pare, wala nang takas yun to. Pare, ibig sabihin hindi siya nakakabilib kung ganun. Sobrang di siya nakakabilib. So, para sa akin kasi gangster ako, lalaki ako Pero sa mga simp, normal na yun, pare. Yung mga nakapekpek shorts, mga sumbongero, yun, normal na yun, tol. Pero yun sa mga real motherfucking G, masama yun. Hindi ka nung nirespetuhin ng ibang lalaki kasi bakit mo tinanggap yung babaeng may skandal? May skandal nga yun. Hindi, paano kung hindi ka gustuhan nung babae nangyari sa kanya? Kasi nga, ginawa niya yun for the love lang din. At yung lalaking gumawa sa kanya nun is tinignan yung video. Ang pinaka-importante po kasi dapat yung babae merong matinong magulang. Kailangan yung magulang niya pagkasabihan siya na huwag ka magpapakarat. Hindi, paano nga pare kung love nga yun nga lang, sa sobrang pagmamahal ng babae, hindi niya na alam na film na siya Ngayon, na-iskandalo siya. Paano kung yun yung unang jowa niya na film pa siya? Yung videos niya. So, hindi siya yung... Hindi siya hindi siya porn star. Hindi siya Kim Kardashian. Niloko lang din siya. No. Parang tinarantado nila siya. Ngayon, anong magiging opinion mo ron na pinakasalan niya yung isang taong may skandal na ang dahilan naman ng skandal is love naman din ng babae yung gumawa sa kanya ng skandal. Anong magiging opinion mo dun sa lalaki? Kasi ako pare personally, mabibilib ako dun sa lalaki. Kasi besides ganun yung nangyari sa babae, tinanggap niya. Alam naman natin na hindi ganun yung babaeng nakuha niya. Asawa niya ba yun dati? Kasi ang point of view ko lang, pwede kang kumuha ng babae na walang skandal. Pwede kang kumuha ng babae nang hindi nagpakita or walang skandal, nang walang trinidor na lalaki na may mga nakaubad na kung ano-ano na walang nakakita ng kanya o kanyan.
may ganun pa rin babae. Hindi, ibig sabihin natin pare, wala ng karapatan yung ganung babae na mahalin siya. Meron, kasi maraming tatanggap na simp, kasi marami ding simp. Pero kung ayaw mo maging simp, pare, huwag mo tanggapin yun. Ako tingnan mo kami magkasama sa podcast pero ultimo kami magkatalo. Hindi pare, pinapakita lang natin sa kanila na hindi tayo... We're real. Diba? Totoo. Kasi ako, point of view ko rin pare, believe ako sa lalaki na yun. Na pinatawad niya, parang ganun. Tinanggap niya, Hindi naman kasi kasalanan ng Tinanggap. para sa akin. Hindi naman kasi kasalanan ng babae. Hindi, kasi na magawa siya ng kumbaga, bigo wala kasing excuse yun. Kumbaga, pwede ka bang gawing excuse na pinanganak lang kasi akong mahirap Hindi rin naman mahirap yung Hindi, ang ibig sabihin ko, yung kwenta ko na pinanganak lang akong mahirap, no, squatter lang ako. Hindi ko pwedeng gawing excuse yun. Pasensya na, babe. Nagugutom tayo kasi pinanganak lang kasi akong squatter Wala talagang excuse yun. Sasabihin ng babae, pasensya na kasi nagmahal ako nagpakarat ako pero di ko alam na trinidor lang ako Wala talaga kasing excuse yun pare, believe it or not. So, mahirap yun, mahirap yung ginawa ni Kuya, tinanggap niya pa rin. Oo. Pero hindi ko magagawa. Sa'yo ko, sa akin ko. Pare, ayun nga yung sinasabi ko kanina May mga lalaking, yung mga babae, mga ganong klaseng babae na nakaranas ng mga scandal o kung mga maraming body counts man, may mga lalaki talagang tatanggap dun May lalaking para dun talaga. Ganito. Sila yung 99.9%. Ang mindset nila, tama na trinidor si Bonifacio. Ayaw nila maging Bonifacio, ang gusto nila sila yung trinidor kasi sila pa rin yung buhay, tapos si Bonifacio yung patay. Ang mindset nila, sila yung matalino. Ito yung mindset ng lahat ng kupa na lalaki. Bakit ko ito lalabanan? Bakit pa ako magpapalakas ang katawan kung pwede naman kitang tridorin at barilin sa likod? Yun yung mindset ng 99.9% ng mga posing, mga sumbongero na kapekpek shorts. Yun yung mali. Kung ano yung marami, yun po yung mali. Tapos kung ano po yung sina Bonifacio, kami lang po yung gangster, kami lang po yung warrior. Okay. Pero para sa akin, lilinawin natin Hindi, lilinawin natin. Magkaiba yun. Magkaiba yung pagkabilib ko ron sa ginawa nung lalaki kumpara sa sinasabi nating simp. Kaya kahit nga kami meron kaming pagkakaiba ng point of view. Kasi para sa akin talaga nakakabilib yun. Mahirap kasi Mahirap Oo. kasi. Pero kung ikaw, naisalba mo yung ganun tao, dahil nga minahal mo nga, love nga pare. Kumbaga wala yung pinipili pag love yung pumasok Hindi natin pwedeng sabihin simp din yun. Kasi nagpakalalaki lang din naman siya Ang masama ron, kung gawin niya rin yung ginawang ng ibang lalaki. Hindi Nung pinakasala mo, inahayos mo nga yung buhay Ngayon, bilang sila na, mataas yung respeto nung babae doon sa lalaki. Niligtas talaga. Kumbaga, ayun talaga, niligtas nung lalaki yung babae na yun. Ganun So, yun. para sa akin, pare, Ayun yung hindi ko siya pinunta. matatawag na simp. Matatawag ko nga siyang lalaki. Point of view ko yung pare. I understand pare. Ang tawag sa tate doon, Captain Sabo. Mm. Yun yung sinasabi nilang Captain Sabo. Parang gusto ko lang Parang yung mga lalaki pumunta ng bar tapos kina-Captain Sabo nila yung mga prostitute. ibang usapan yun, pare. Pero na yun. pinagkamali siya na nagpakarat siya sa maling lalaki. I understand. Kasi Pero- biktima rin siya, pare. Biktima rin siya ng... Oo. Pero kayon nga, ulitin ko nga ulit, dapat yung magulang pa lang, simula nang pinanganak siya, tuturuan siya na huwag kayo magpapakarat sa lalaki. Mismo. Yun po yung pinaka. Ayan na, nakikita ng mga audience natin ultimo kami rito. Magkaiba ng opinion. Nagkakaroon kami ng ibang opinion. Pero hindi po ibig sabihin nun is nagkaiba na kami ng gustong iparating sa inyo. Akin lang, gusto ko lang din na ipamukha rin sa mga ibang kababaihan na may value pa rin sila. Huwag nilang hayaang mawala yung value na meron pa sila. Lalo sa panahon ngayon na nininormalize nga yung mga ganun na body count, keto ganyan, ganun, di ba? At meron pa ding mga lalaki, kahit marami ng simp, meron pa rin totoong mga lalaki na pwedeng, ayun nga, na mahalin tulad sa simp, pero merong pure intention. Yes po. Sa madaling salita po, dapat kayo po yung maging tipong lalaki na ang babae handang mag-submit sa iyo. Mismo. Kayo pong mga babae, dapat kayo po yung maging tipong babae na ang totoong lalaki ay handang magpakamatay.
para sa'yo. Ganun lang po yun kasimple. Pero kung hindi mo gagawin yung sarili mo na hari, hindi ka makakakuha ng totoong reyna. Mismo. Tapos kung hindi mo naman gagawin yung sarili mo na totoong reyna, imposible ka rin makakuha ng totoong hari. So, you know what I mean? Ganun na po siya kasimple. Netong screen na to But, say. Kita nyo ha, pare ha. Yeah. medyo mainit po ang ating naging talakayan ha. Maganda po ito, maganda po. Maganda rin siya pare, no? Maganda rin siya di ba? Maganda rin talaga maganda siya. rin yung gantong usapin kasi bibira lang din makarinig yung mga manonood natin eh. Hindi, mga ngayon nga lang sila makakarinig na pare. Yun. Biro mo, isang table yung nagka-podcast, tapos yung nagka-podcast, hindi. Kumbaga, mayroong, alam mo yun? Sobrang galing. Yung nakikita kong pinopromote nila, yung i-interview sa mga Horbat. Saan, Minsan pare? yung bunganga ko, pwedeng pakiscotch. Diretso. Hindi, parang ano. Meron daw siyang nakitang nag-i-interview sa mga whorebag. Oo, yung mga I mean, Whorebag. nung panahon ko siguro dati, nung kabataan ko, pabor sa akin yun kasi Horback? whorebags, Whorebags. sluts, prostitutes, hoes, Sa Tagalog. pare. Okay. Pakarat, ano. So, ini-interview nila. Oo, yung mga ini-interview nila gano'n, yung mga content. Oo, yung mga content, proud sila na ako may nauto kong politician, binigyan ako ng maraming pera, nagpakarat ako sa kanya, marami ako nauto, magaling ako. Yung mga nagpo-promote ng gano'n, di ko alam siguro sa hirap ng buhay or or ginagawa na nila ng tama or stuff like that. It's in reality, it's not good. It's not good. Kasi ginagaya pare. Oo, ginagaya ng mga bata. Ngayon, yung mga bata, lahat ng babae, siguro yung mga walang utak o walang magulang na matino, baka yung mga bata nila nagpapakarat na rin kung kani-kanino, hindi siya nakakabuti sa mundo. Di kami kami ni Hedro, kami binata kami ngayon eh. Sa inyo, pabor sa inyo yun. Hindi pabor yun, pare. Kasi madali na lang lahat. Hindi ibig sabihin, parang mo sinabing gusto rin namin, magiging asawa namin, nag-tiktok ng ubad. Hindi naman porque tinira mo, asawain mo eh. Diba? Hindi. Kumbaga, ibig sabihin, Wait lang pare, hindi porket binata kami, hindi na kami naghahanap ng mga maayos na babae. Siyempre, deserve din namin yun, kumbaga. Kumbaga, nagpapahinog kami. so, sumasapol mo lang kayo na marami. Hindi. Kumbaga, nagpapahinog kami na since na inaayos namin yung empire namin, inaayos namin yung katawan namin, yung negosyong meron kami. Ay nga yun eh, kung gusto mong kumuha ng gusto mo, kailangan mong ayusin muna yung sarili mo muna. I-build mo muna yung sarili mo. Tingnan mo, paano mo maakit yung gusto mo kung yung bahay mo butas-butas. Or yung hindi maayos yung buhay mo. Ultimo pang kaya mo bilang lalaki, hindi mo kaya i-provide. Ay, buti nabanggit mo yun. Napansin ko po sa real world. Yeah. Ang ginagawa nila, sinasabi nila sa mga babae na mayaman ako, gustuhin niyo ako. Pero ang point of view po namin dito, magpanggap ka muna na squatter ka o talagang walang-wala ka. Ngayon, pag talagang nagustuhan ka pa rin ng babae at pinahal ka pa rin na squatter ka, kunwari o kung totoo man, yun na talaga yun. Oh, actually meron kami nabasa niyang kagabi sa libro eh. Parang sa lecture no, pare na ano mo yung lecture kagabi. Ang kwento ron pare, sa Hare Krishna to, about Hare Krishna. Kumbaga ay ngayon ligawan ng mga dating mga panahon din. Kumbaga isa siyang parang magandang babae, ganyan. Ngayon para maano niya yung sarili niya kung mahal siya ng lalaki, ang ginawa niya pare, nag-inom siya ng pampurga. Nag-inom ng pampurga hanggang sa pumangit yung babae. Kasi ang alam ng babae na ang intention sa kanya ng lalaki is yung kagandahan niya at katawan niya. So ginawa ng babae, pinapangit niya yung sarili niya. Ngayon, nung pumangit na siya pare, yung lalaking manliligaw niya, nawala na. Kumbaga, ginaw siya nung unang panahon. May ghosting na wala. May ghosting na nung unang panahon. Pero mo, panahon yun ng mga goddesses, ha? Yes. So, may tanong ako sa'yo, pare. Yeah. Ano ang silbi at halaga ng babae para sa'yo? Sa akin? Ay, napakalaki, pare. Napakalaki. Lalo na pagka ang buhay niyo is galing sa 0 to something.
kung meron kang babaeng makukuha na pang ride or die, meron ka o wala ka, andyan, rare yung ganun tao. Rare yung mga ganung babae. Kasi yung mga babae, ngayon para sa akin, na pag wala ka, wala kang silbi. 'Di ba? Bihira yung mga babae ngayon na sasamahan ka from zero. Maniniwala sa kakayanan mo, maniniwala sa pangarap mo. Iba yung impact, pare. Kasi sa akin, naranasan ko yun, pare. Yung walang-wala ko, as in, 0 peso talaga, pare. Pero, maganda yung dati kong, yung nawala kong asawa, maganda yun. Maganda siya. 14 years. 14 years yun. Kung bakit ako nag-success, Dahil sa kanya. Kung bakit ako, mga times na nadapa ako, kung bakit ako tumayo, dahil sa kanya. Bakit? Because of loyalty, pare. Kasi alam mo, pag ikaw yung lalaki, na ikaw ang gumagawa lahat, naniniwala kasi ako, pare, ang babae, hindi dapat yan pinagtatrabaho sa ibang lugar eh. Sa ibang naniniwala ako, pare, na pag ang babaeng asawa ko, dapat doon ka sa bahay. Ikaw ang reyna ng bahay. Akong bahala sa lahat. 'Di ba? Kumbaga, sabi nga sa kanta ni Flo G, ikaw na bahala sa akin, ako nang bahala sa iyo. Diba? Ikaw nang bahala sa atin, ako nang bahala sa iyo. Kumbaga, it means na pagdating sa bahay, ikaw ang boss, ikaw ang masunod diyan. Household, bibilin, pampaganda ng bahay natin, kung ano. Bilang lalaki, ako magpo-provide. So magiging balance siya. 'Di ba? Galangin mo ako bilang lalaki, gagalangin kita bilang partner. So, doon na pupunta yung success ng isang lalaki. Kung naglalaro kayo ng chess, ano ang role ng babae doon? 'Di ba protektahan yung king? Tapos yung king, one step lang ng one step. Ang gagawin lang ng babae doon, protektahan yung king. Kasi nga, dahil meron kayong same goal sa isip ninyo. Ngayon, hindi yan magiging matagumpay kung magkaiba kayo ng goal. For example, ikaw, ma-pride ka. Hindi, ako magpapakain sa'yo. Marami akong pera eh. Wala ka namang perang lalaki ka eh. Doon yung natatapakan yung respect sa bawat isa. Kaya ako sinasabi na magandang meron kang isang rare na babae at key para maging success ka kasi naranasan ko na. Yung dati kong asawa, hindi siya pare pangit, hindi siya mahilig sa Facebook, hindi siya mahilig sa TikTok, Walang social media. Hindi ganong social media. Pero yung word na pang worse, tsaka yung pag kinakasal, better earn worse ba tawag doon? Ganun siya, pare. So, para sa akin, rare na yung mga ganun. Kaya kung magkakaroon ka ng ganun, alagaan mo siya. Ikaw, pare. Sa akin, sa ngayon kasi wala akong nobya ngayon talaga eh. More on grinding talaga, tapos inaayos ko yung sarili ko. Pero, ano ko na lang dyan, yung magulang ko, kumbaga, ayun na lang yung kahalagaan, ilaw ng tahanan talaga ang babae. Kumbaga, mahalaga talaga siya, parte siya ng mundo eh, kumbaga eh. Pero ang maglilid talaga dyan, lalaki. At yung mga babae naman na sinasabi nilang strong independent sila, pag nakita rin naman kayo ng lalaking matigas talaga, susunod at susunod pa rin kayo eh. Mangingibabaw pa rin yung nature ng mga ganong klaseng babae. Ibabalik natin yung tanong, pare. Ikaw, anong opinion mo? Total, ikaw nagtanong. Ikaw, ano opinion mo sa ganon? Kalimutan ko na yung tanong. Sorry. Anong kahalagahan? Ano yung halaga ng magkaroon ng isang ganong babae, pare? Sa buhay. Oo. Kung meron akong mission sa buhay, naabutin ako ng 10 years. Pag meron akong totoong misis, I will complete that mission in half the time within 5 years. You know what I mean? So, Teamwork talaga siya. Mas malakas babae at lalaki, tapos may purpose, kumbaga. Ganun siya eh. Ako kasi mahaba yung paliwanag ko pagdating sa namatay kong asawa. Based on experience. Kasi talaga 14 years talaga yun. Oo, parang ngayon kahit challenge ko yung Parang nahihirapan
nahihirapan kang makahanap ng katulad niya, no? Actually, oo, mahihirapan ka. Yung standard na hinahanap niya ay yun eh. Hindi kahit sabi mo wala akong standard. Hindi, pero kumbaga yun na yung basihan mo eh. Hindi kahit sabi mo tanggalin ko yung standards. Kumbaga sa generation ngayon, mahirapan ka talaga. Katulad yan eh, lumalaganap nga pare, body count ng babae. Sige mo ba, pipiliin ko yun? Paano kung mahigitan yung 14 years pare? Tanong natin sila. Pare, pero Tanong alam natin ko sila. maraming kinikilig na babae dyan. Na pagka nakaranas sila ng tinatawag na, tawag nito, princess life. Totoo yun yung tomboy nga pag pinapakilig. Babae Lumalambot, Ay, talaga. diba? Babae pa rin Ito, talaga. dahil may babae tayong kasama, pare, hingin natin yung opinion niya. Anong opinion? Paano naman kung ikaw naman makatagpo ng rare na lalaki? Paano kung ako ang makatagpo? Nakatagpo na nga ako ng rare na lalaki, diba? Kaya nga talagang ginagampanan ko yung dapat kong gawin, diba? Suportahan siya sa purpose niya, diba? Kung ano man yan. Basta nakikita ko, kita ko naman gusto niyang i-share sa inyo, lalo na sa mga kabataan, para i-share yung knowledge niya, yung mga naranasan niya. Bihira yung ganun eh. Yung may pakialam ka sa mga, sino ba yung mga yan? 'Di ba? Tapos, magsasalita ka, hindi mo alam kung may makikinig sa'yo. Pero, deep inside, meron at meron yan. Kahit konti lang sila, andyan yan. Nag-review yan. Napakaswerte ko, syempre, papahalagahan ko talaga yung ganyang klaseng lalaki. Bihira lang yung ganyan. Ang pinakagusto ko dyan is yung pag meron siyang sinabi, pag may salita siya, talagang ginagampanan niya, tinutupad niya. Yan yung Ang gusto tawag ko. doon, lalaking merong paninindigan. Yes. Lalo tawag doon, man of honor ba yun? Tawag doon, right? Yan. Yan ang... Nasa camera po yan, ha? Kumbaga, palabra de honor. Yes, Kumbaga, palabra de honor. Hindi importante kasi sa akin yung mga material eh. Ang importante sa akin character kasi yun yung maipapamana natin sa mga anak natin, yun yung maituturo natin sa mga next generation, di ba? Sa iba, Mare, sa iba, nagmamatter ba yung itsura ng lalaki para piliin? Para sa akin honest Oo. answer. Syempre, oo para sa akin. Sa inyo, diba? no? Kasi ako, pinipilit kong alagaan yung sarili ko. Kailangan yung partner ko ganun din. Eh, Diba? paano naman kawawa naman siguro yung mga katulad namin hindi kagwapuan? Ay, sorry. Paano naman kami? Diba? Sobrang Masyadong Paano naman mo kami? Sorry naman. So, Huwag kayo mag-alala, pagtatago okay, kayo. I don't mean to Sige. I don't mean to offend anybody, pero syempre 'di ba, binigay ko lang yung Hindi, sagot may, ko. Pare, meron kasi akong gustong ikwento. Kaya ako tinanong. Okay. Sige, Sorry sige, naman. patapusin Pero natin si wala, Mare. nothing against naman sa mga hindi naman talaga. Ako naman, hindi naman ako kagandahan talaga eh. Hindi naman ako Pero, syempre, inaayos ko yung sarili ko, di ba? Para maging presentable pa rin. Kumbaga, Kasi dati, pare, nung binata, makwento ko lang. Kasi ako yung mga bata pa lang ako, nasa kalsada na ako. Yung, alam niyo, yung marami akong gasgas sa katawan, ganyan-ganyan. Kasi ngayon, nung naging binata ko, inaasar ako ng, ng tatay-tatayan ko, yung tito ko nga. Na, kasi nga, ang payat ko dati, pare, para akong adik, kahit di naman ako nagsashampoo. So, parang sabi niya, pero kumbaga, syempre, kami mga laki, crush namin, syempre, magaganda. Parang sinabi sa akin, gusto mo ba maging, kumbaga, yung crush mo, maging crush ka o gustuhin ka? Kailangan magpakayaman ka. Kailangan magkaroon ka ng mga sasakyan, magkapera, para maging gwapo ka. At least man lang sa bulsa mo, gwapo ka. Para ma-insulto ako. Pero totoo Hindi, totoo. Totoo. Kasi kung hindi ko nilagyan ng value yung sarili, bakit di ako nakapangasawa ng rare na maganda? Akala ko joke lang yun, pero totoo. So, ibig sabihin, hindi porkit na hindi above average yung itsura mo is wala kang chance magkaroon ng magandang asawa or yung gusto mo. Eh, si Floji nga, lamang lang sana isang paligo eh. diba? I think bonus na lang kasi yung yung physical natin. Pero ang importante, I think yung character. Siguro kaya ka nakakuha ng Mismo. ng quality Tsaka ng ito asawa, yan. diba? Kung ang hanap nyo is pang matagalan, tatanda kayong lahat. Mangungulubot yan lahat. Totoo. Yung ganda mangungulubot yan, yung pagkagwapo mangungulubot yan.
Pero yung pagiging tunay nyo sa isa't isa, hindi yan kukupas. Matanong ko lang sa iyo, pare. Hindi ko pa rin magets. I mean, siyempre may idea. Pero bakit sa tingin nyo ng dalawa o kayo, na bakit wala ng shame, wala ng honor, wala ng hiya-hiya, at talagang pinalanda ka na ang maganda na magkaroon ng maraming body count ang mga babae? Bakit, pare? Sa tingin nyo? Sa akin pare, tingin ko, sa social media kasi talaga parang dun sila nakakakuha ng, ano bang tawag dun? Yung pakiramdam na parang nakakuha sila ng attention. Basta yung attention seeker. Yung may tawag dun yung parang chemical na nagpapaano sa sarili mo. Dopamine. Okay. Ayun, dun sila nakakakuha ng ganung bagay. Kasi, nung mga panahon nang wala pang internet, yung mga telephone, yung mga sa community mo pa lang, dun lang kayo Kung baga hindi ka makikita ng mga, halimbawa, tiga-QC ka, hindi ka basta-basta makikita ng taga-Caloocan unless na bumabiyahe ka talaga. Ganun. Ang dali nga mga ngayon, mamili ng babae ngayon, pag nag-Facebook ka, para ka nasa magazine Ayun yung nagagawa. Meron ka lang ng ganun pare parang nasa magazine. So, kumbaga, mas lamang pa nga, kaya nga yung mga, sabi mo mga lalaki na hindi pa ganun ka-develop yung sarili na, mature na huwag kayong matakot, huwag kayong magmadaling humanap ng rare kasi, yung Facebook, yung babae, yung paghanap nga ng babae, para lang nasa magazine, gaganong-ganong ka pare, scroll ka ng scroll, ngayon, yung mga babae rin, ganyan din. Nag-i-scroll lang din yung mga babae ngayon. Ngayon, ikaw, ayusin mo yung sarili mo, pagandahin mo yung pangangatawan mo, kahit sabihin mo, hindi ka sobrang gwapo. Diba? Makakahanap kasi hindi naman din lahat ng babae, choice lang yung ganito, ganyan. Pagka ikaw nakita ka na, ang ganda ng katawan nito, ang ganda ng pangangatawan, ang ganda ng lifestyle nito, hindi bad yung lifestyle niyo, choice ka din nila. Kasi malay mo, yung babae na yung galing sa broke, galing sa gusto ng maayos na lalaki. Di ba? Magkakatagpo kayo nun. Di ba? Tsaka, ano nga yung sasabihin ko, nalimutan ko. Na mental block Sa sila. mental block ako, wait lang. Kasi nga, tignan mo yung mga lalaki na yun, kayang humanap ng mas matino pa Actually, ikaw, Yes, tsaka ito, naalala ko na. Kayong mga lalaki, hindi kayo na-expire. Baliktad, para kayong wine habang tumatagal, doon kayo nagiging quality. Kasi nabibuild up nyo na yung sarili nyo, diba? Ginagalingan nyo na sa buhay. Pero yung mga babae, oh my gosh, na-expire tayo. Talaga. Ito mo, Big Soto. Diba? Diba? Big Soto. Biri mo, ilang taon na si Big Soto. Pero ang nakuha niya pa rin sa uli, si Pauline Luna. Diba? Tsaka ito pa po ang sobrang malala. Kahit na po na sobrang totoo po na sinasabi niya, kumaga 1 + 1 = 2 na naman, dito na naman tayo. Yung 99.9% ng mga delusional, ay hindi, sinungaling yun si Rosel. Kami, forever young. Yun lang namin. Kumbaga kahit sinasabi mo na yung totoo, talagang naka-mindset sila sa Matrix, pipilit nila yung delusion nila na sinungaling yung sinasabi ni Rosel, sinungaling mas sinasabi natin. Pare, paano magiging sinungaling? Yung gaya nga ng kwento kanina, goddesses na nga yun pinapangit niya nga yung sarili niya pare, para malaman niya kung anong klaseng lalaki may gusto sa kanya Kasi nga, alam ng babae na katawan ko lang yung habol mo, paano pag hindi na ako maganda? Paano mo masabing hindi na-expire? Siya nga, in-expire niya yung sarili niya. Nilaso niya nga yung sarili niya para maging pangit para malaman lang kung tunay siyang mahal nung nanliligaw sa kanya. Parang Shrek to Yun ba yung Shrek na hindi movie? siya pare, kwento siya ng nabasa namin kagabi sa about siya pare, spiritual. Ayun, sa Hare Krishna siya, pinaliwanag siya sa Hare Krishna about mga spiritual and gods. Diba? Grabe, pinapangit niya. Bibiri mo galing na yun dun sa kwento na yun. Parang sabihin natin hindi magiging totoo ngayon sa kasalukuyan. Diba? Nanggaling na nga dun sa dating kwento. Kailangan mas malalim pa yung kwento. Ano ba yung kwento? Mag-asawa na sila? May mga anak na sila? Pare, maliligaw pa nga lang yun Ay, pag maliligaw pa lang. Yung kanina sa may nangaharana tayo na story. Okay. Ganito yan. Kung manliligaw pa lang pala, wala pa pala kayong paninindigan sa isa't isa. Tapos, yung pinakahalaga mo lang is yung pinakakwenta mo lang is yung maganda kang tignan. Tapos, tinanggal mo pa. Wala ka na talaga. Wala pa sa unang panahon pa nga yun. Ganun mag-sacrifice yung babae para lang mapatunayan niya kung mahal pa talaga siya. Or yung ganda niya lang.
So, ang sinasabi ni Maring Rosel, yung ganda natin na expire. Hindi, kasi nga, nanliligaw pa lang eh. Paano mamahalin ng lalaki yung babae, nanliligaw pa lang yung lalaki. Hindi pa niya kilala yung babae. Gusto pa lang niya maka-score. Oo, kaso nga nung una pa noon, hindi nga usong ganun. Di ngayon, mas prone ngayon yung mga babae. Kasi wala namang lokal-lokang babae lalasunin sarili niya para pumangit. Baliktad. Mas gusto nilang pagandahin yung sarili nila. Di ba? Ayun ang point ko, pare. Kaya ako siya kunento para sa point of view din nila, maisip din nila yun, na kailangan natin mag-iingat sa mga nakikita natin sa Facebook na nagdo-normalize ng mga body count, di ba? Hindi, tsaka, di ba, ina-advertise mo yan sa Facebook o sa social media yung mga body counts mo. Balang araw, magiging nanay ka, magkakaanak ka, tapos tingin mo sa sarili mo, magiging proud sa'yo yung anak mo na mapapanood yung video na yan. Na sinasabi mo yung mga ganyan. Diba? Medyo masakit yun, diba? Ha? Pare, medyo masakit. Totoo hindi, yun, ha? Sa totoo lang, diba? Totoo yun. Kasi bakit kailangan mong ipagkandalakan yung... Pare, feeling ko, alam mo, pagkatapos nitong podcast na to, marami magiging basher to. Hello, dami. Handa ka mong karoon ng basher para sa katotohanan. Hindi pa nga pa-podcast, marami ng hater to eh. Sa work, sa trabaho, ganun talaga pare. Pag ikaw nagsasabi ka ng totoo, maraming may galit sa'yo. Sa madaling salita, masakit ang totoo talaga. Yun talaga, masakit talaga ang totoo. Kaya nga maraming tao na nag-i-escape ng reality. Kumbaga, I identify myself as kangaroo or basta hindi ako tao or ibang tao ako, anime ako or something, kasi hindi nila gusto yung realidad nila, yung sila ngayon. Bakit hindi na lang nila ayusin at pagandahin, 'di ba, para gustuhin nila yung makikita nila sa salamin araw-araw pagising nila, 'di ba? Mahirap kasi yun eh. Ayaw nila ng mahirap, ayaw nila ang pain. Ang gusto nila yung happy, tawa-tawa 24/7, dopamine, endorphins, you know what I mean? They don't understand that there's no light without dark. Pare, may babalikan lang ako. Lagyan natin ng cherry yung pinag-usapan natin. Parang bang cherry on top yung pinag-usapan natin. Matamis ba? Di ba ang mo kanina is yung yung isa ng mga lalaki? Masculinity? Hindi, yung parang sim, di ba? Yeah. Sa babae ba, ate, may ganun din ba? Hose. Hose yung katumbas, no? Hindi, parang boss bitch or something. Ay, mga boss yung nag-a-under sa sim. Yung mga paramihan ng edits, yung mga boss bitch. Yung mga nag-a-under sa mga sim. Yung mga nagpo-post sa social media na ginagawa nilang content nila na kinukutong-kutungan nila yung mga asawa nila. Sila yung magkatugma. Okay. Sila yung nag-a-attract sa isa. Sila yung nag-attack. Yun nga yung kaka-explain ko kanina, hindi nila naintindihan na tinatarantado nila yung asawa nila. Pinapakita nila sa mundo na dito ako nagpapakarat sa tinatarantado kong asawa ko. Itong bitch na asawa ko, dito ako nagpapakarat. Yun yung di nila naintindihan sa utak nila. Akala nila matapang sila? Akala nila masculine sila, akala nila kinaganda nila yon, akala nila kinaboss bitch nila yon, akala nila yun yung tama. Yun siguro yung turo ng magulang nila sa kanila. Ang hindi nila alam pare, yung mga ganong yung babae na uma-under sa lalaki, pinapakita lang nila na mahina yung lalaki. Tama. Tinatanggalan na ng respeto yung lalaki. Ganun. Lalaki din daw mas sila. Mas nangibabaw yung babae. Ina-under niya nga yung lalaki, ibig sabihin mahina yung lalaki. Simp naman ang tao. Hindi, tsaka ikaw as babae, gusto mo yun na ginaganon-ganon lang yung partner mo, pinapakita mo na pinapahiya mo, hindi mo siya nire-respeto. So yung mga tao, mawawalan din ng respeto sa kanya. Gusto mo ba yun? May epekto rin sa ibang tao yung ganong klaseng behavior na pinapakita mo. Para may ma-content lang. Pero hindi naman kasi kasalanan ng babae yun. Sa totoo lang, kasalanan talaga lahat ng lalaki yun. Kasalanan pa rin kasi, natin. Nature na ng babae yun eh. Yung lalaki lang yung dapat na may control na hindi maging simp or male feminist. So kasalanan din pala ng lalaki. Sobrang kasalanan ng lalaki. Sino ba naman napakabobong lalaki na tama to? Para basta may pusi lang ako, di ba? Parang gano'n, pare. Pero pare, yung mga ganun may nararamdaman bilang lalaki, may ramdam na tangina mali ito.
Oo, Mali itong ganitong sitwasyon. Minsan may mga lalaking sobrang lambutin, hindi nila kayang ipagtanggol yung sarili nila dun sa asawa nilang babae. Kaya talagang yung sinasabi niya, nagtutugma yung yung boss bitch, nag-a-attract ng simp, ng lambutin, ng mga ganon. Pero naniniwala kayo na yung mga, halimbawa, yung mga boss bitch na sinasabi ninyo or babae na ng under, is lamang pa rin yung pag pinatamaan ng lalaki yung puso nung ganun, lalampot pa rin yung babae yan. Pare, dun nga, ang ibig niya sabihin pare, yung magkakaroon ng katapat. Yung mga ganong klaseng babae pare, may may pagkakataon na pag nakahanap sila ng lalaki na mas kaya silang i-lead. Maganda yung sinasabi niyo, pare. Maganda yung sinasabi niyo. Pero tignan niyo yung logic. Sa tingin mo, yung totoong gangster, totoong lalaki, bibigyan ng chance atong stupid na boss bitch na paramihan ng ethics, hindi siya mangyayari to. Hindi papayag. Hindi yung siseryosohin. Titirahin siya kasi siguro wala lang, parausan. Pero hindi siya siseryosohin, hindi siya mamahalin. Yeah, pero yung sinasabi nga ni Hedro na pag nakahanap nga nung mas angat do sa asawa niyang lalaki ngayon, talagang mapapasunod talaga siya, kumbaga. Iiwanan niya talaga yun. Pero, yung nahanap niya na lalaki na yun, ano Hindi lang yun, simpa din yun. Pero kumbaga mas lamang lang do sa current partner. Ganun. Pero parehas lang yun na simpa din. Yung mga totoong lalaki, walang pag-asa yung mga ganong klase babae sa kanila. Yes. Hindi yun... Hindi tatagos. Hindi tatagos, hindi tatanggap yun. Wala silang pag-asa na makakuha ng totoong hari, pare. Kasi hindi sila reyna. Kumbaga ba pare, ako bilang hari ako, yung mga ganyang behavior nyo na gustong i-under yung hari, hindi siya hindi siya sasapat eh. Kasi pwede ka naming iwan tapos maghanap kami ng panibagong babae na masusunod sa amin eh. Parang ganoon eh. Gets. Oh, Galing nun, no? wala, as in walang pag-asa yung tsaka eto pa isa pang realidad na naman. Yung mga ginagaya nila sa social media, may pera ako, mayaman ako, babae ako, nepo baby, kung ano man, basta mayaman ako, marami akong pera, boss bitch, marami akong sponsor, siga ako. Paano ka naging siga? Paano ka naging boss bitch? Ito yung totoong fucking boss bitch talaga. Sa sobrang boss babe niya, sorry, hindi boss bitch, boss babe niya, nakuha niya ako na handa magpakamatay para sa kanya. Ganun siya kapil na pil. Ako nga, nakikita ko nga yung social media na ito, pare, nagbo-boxing eh. Kaya nga imagine mo yung nagkukunwaring siga-siga mabahay, lalapit dito kay wifey. Pare, ikaw. Kawawa yun. Sige pare, first impression mo, ganyan makikita mo, naka-local market, yung local market, maganda yan pare, pambabae. Yeah. Ikaw ba akalain mo ba pare na nagbo-boxing yan? Paano kung binasus mo yan, tapos hindi mo alam na nagbo-boxing pala, di inupakan ka niyan. Pero pare, rare na yung ganyan. Kasi kumbaga lahat ngayon, puro malambot. Sobrang princess na mga babae ngayon. Uy, grabe kayo, princess pa din naman ako. Pag nagsalita nga ako, princess na. Hindi, I mean kumbaga yung mga ibang babae, parang hindi nila kayang pagtanggol yung sarili nila. Parang umaasa sila na, binabasos ako na ito, ganyan, susumbong kita. Diba? Kumbaga, paano nga kung walang CCTV at hindi mo pagtatanggol yung sarili mo? Ito pa, nakakainis. Yung mga babaeng yung sisiga-siga. Yung alam mo yun, yung... Tomboy? Yeah. Hindi lang yung tomboy. Yung mga babaeng... Kasi meron tayong pass dito sa sa Pilipinas. Na pag babae tayo, hindi tayo pwedeng saktan, sampanin. Di ba? Ganun. Batas siya, batas. So, yung mga babae... Magapabor agad sa babae yung batas. Oo, nagmamatapang, di ba? Nang aabuso din ng nila. Tapos, pag ni-reality check mo, iiyak-iyak naman. Gagamitin na, oh my gosh, babae lang ako, pero kanina siga siya. Diba? Yan yung masama sa mga lalaki din. Makulit na makulit. Tapos pagka nakulong, hindi pala ako makulit. Sorry, ayaw ko na makulong. Diba? 99.9%. Pare, dito na naman tayo sa usapang kulungan. Pare, ang dami ng basher, pare. Ano masasabi mo para sa mga nag-comment doon na about mga pinag-usapan natin noong nakaraan? Pag wala tayong basher, wala tayong kwenta. Talaga? Oo. Di kasi ako pare, hindi ako nagbabasa pare. Hindi ko Alam niyo bakit hindi ko binabasa?
Subukan yung lumagay sa sapatos ko kung may oras pa kayo para magbasa. Yes, di ba? Diba? Ako, hindi ko binabasa kasi yung mga comment. Basta sinabi ko na yon. Alam ko sa sarili ko na may kapupulutan ng aral doon. Yes. Nabigay ko na yon para sa inyo na yon. Ngayon, it's either i-apply nyo sa buhay nyo or gawin yung hate yun. Nasa inyo po yun. Kasi kami, yung mga oras namin sa araw-araw is may nakalaan para sa mga gandang bagay. Negosyo, pamilya, sarili, sa Diyos. Ganon, di ba? At minsan may kasiyahan, onte, diba? True. Ganon. Pare, yung mga nanonood sa atin, hindi lang naman basta-basta yan. May mga matatalino ring nakikinig. I-apply nila sa sarili nila yung mga karanasan natin na pwedeng, alam mo yun, maranasan din nila, binabahagi natin, ganun. Yung iba dyan, hindi lang puro bash. Yung iba dyan, nakikinig, ganun. Ay, may ganito palang karanasan sila, may ganitong podcast. Hindi rin, kumbaga, meron dyan, 98% talaga niya magiging basher eh. Pero, kumbaga, kami, binubuksan namin yung kaisipan nung 98% pa na nandyan, tsaka yung 2% na natitira. True. Kumbaga, gawin natin sanang maging balanse pa. Kung kaya pa, di ba? Magdebate kayo dyan sa comment. Kaya kung sino tama't mali sa inyo. Yes. Di ba? Hindi kasi minsan yung mga tao, emotional kasi, di ba? Oo. So, minsan, kahit hindi pa nila na iintindihan yung buong istorya, inuuna nilang pairalin yung damdamin nila. So, dahil nauna ng pairalin yung damdamin bago yung utak, kung ano-ano na yung mga pinagko-comment, diba? So, sila lang din yung nagmukhang stupid dun sa comment nila kasi hindi pa nila alam yung buong istorya. Ayun, kaya nga kaya sobrang gulo ng Pilipinas eh. Diba? About sa politics, kaya sobrang gulo kasi yung mga tao nagbabasa lang din eh. True, diba? Wala silang sariling opinion. Wala silang sariling paninindigan. Wala silang pinaglalaban sa sarili nila. Kumbaga, hinahayaan natin na, alam naman natin yung mali na yung ginagawa sa gobyerno eh. Bakit hindi ka mag-speak ng tama? Anong katwiran ng Pilipino? Wala na yan eh. Sige na, hayaan na natin yan. Di ba pwedeng ganun? Totoo. Kung alam mo magiging maraming taon tayong panghahawakan ng ganun, mananatiling kang hayaan na? Paano para sa anak mo? Paano sa future ng ng mga next generation ng mga anak mo? Hawak sa leeg? Diba? Aantayin ba natin na ganun kahaba ulit yung Aantayin para sa kung kaya naman natin mag-speak ng tama ngayon? Diba? O siguro maliit yung chance yung mga nagsasalita ngayon ng tama. Diba? Pero kailan? Ang tanong doon. Ano lang sasabihin ni Bonifacio, pare? Supot kayo. Ay, isang sabihin ni Bonifacio. Mga iyakin lang Yo, kayo. Gen Z. Supot kayo. Di ba? Hindi natin pwedeng hayaan yun, pare. Pero may question ako, pare, about lalaki and babae din. Di ba? How about yung mga naging presidenteng babae? Anong guts nila? Bakit sila naging matigas na presidente? Like Gloria. Sa ibang bansa, meron din, di ba? Parang, sino ba? Meron din sa ibang bansa, babae, alam ko eh. Si Hillary Clinton? Yup, ata. Nanalo ba yun? Hindi mo kala yun eh. Hindi, I mean, sinong... Tumakbo lang, pero hindi pa nanalo. Hindi. Like, Gloria Macapagal. Naging, Nanalo. Cory Aquino. Nanalo. Oo. Anong maging opinion mo doon? Kumbaga, naging, ba sila? Naging success ba yung mga journey nila bilang leader ng isang babae, ng bansa kahit babae sila? At dating pare. Possible yun. Basta meron silang lalaki na nag-guide sa kanila. Ako din, pare, ganun din yung nakikita ko. Yung mga tumatayong kababaihan na leader. Kasi yung mga kababaihan, emotional talaga sila eh. So ngayon, imposibleng may mga tumatayong leader na kababaihan, imposibleng mong walang guide na daman yan, kumbaga. Sa likod nila, kaya walang tumatama, walang nagtatama, walang tumatapik, ganun. Eto, papakatotoo lang ulit kasi yun mga ginagawa natin sa channel na to. Sara Duterte, nagmagaling. Hindi, daddy, babae na ako eh, matanda na ako eh, may utak na ako eh, alam ko na yung ginagawa ko. Magtiwala tayo sa mga Marcos, hindi tayo niyang tratraidorin.
sabi ng tatay, makinig ka sa akin, ako yung tatay mo, ka magtitiwala sa mga Marcos. Siyempre, babae, gustong magmagaling, gustong feeling may alam din. Sinunod niya pa rin yung damdamin niya. Ngayon, nagbayad sila ngayon ng consequences. Ganyan talaga yun minsan. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi siya magaling na babae. Hindi naman. Hindi naman magsabihin na masama siyang tao, hindi naman na magnanakaw siya, walang ganun-ganun. Kumbaga, yun lang yung pinaka-desisyon niya, yun yung instinct niya, akala niya, yun yung tama. Ay, yung nararamdaman sinuway niya, yung nararamdaman niya, sinuway niya yung tatay niya, yung desisyon ng lalaki. Pagbabayaran niya yun. What do you mean, pare? Ibig sabihin yung mga babae madaling mas madali silang ma-traidor, kumbaga. Mas madali silang ma-emotional, hindi ma-traidor. Dahil sa emotion talaga. Nature na talaga ng babae. Yung emotion. Ganun. Mababaw yung emotion. Ito, magandang tanong naman. Nasa nasa aeroplano tayo, Philippine Airlines, papunta ng Thailand. Thailand, porket Thailand yung nakaraan, no? Pucha, minalas. Ang lakas ng turbulence, yung sobrang lakas ng turbulence, talagang babagsak na tayo. Kumagang grabe na, nakakatakot, nagkalisal na tayo ng Hail Mary. Sino yung mas gugustuhin mo, sino yung mas kampante ka na pilot, na piloto, na sasalba sa buhay natin, na hindi tayo mamatay lahat? Pilotong lalaki o pilotong babae? Sa akin, pilotong lalaki. Yung tanong ni pare, yung sitwasyon na embang na yung eroplano, talagang crashing na. Tapos, sinong paniniwala mo, pagkakatiwala mo sa piloto? Buhay mo? Sa buhay mo, lalaki o babae? Lalaki. Sa akin, sagot ko rin pare, lalaki. Diba? Kasi may posibilidad mataronta yung babae. Diba? Kung magtatakbo na lang sa likod nyo, kumbaga dahil sa sobrang panic na Ganun. Ito pa, ayaw na mga feminist yan. Teka lang, meron lang akong punto. Sobrang ayaw yung sinasabi mo, masama kayo dyan sa sinasabi nyo. Ngayon, ito pa. Yung bahay nyo, may maganakaw, ino-hold up, ino-invasion na, may mga baril na, mga masamang tao, plano ng kunin yung bahay nyo. Tatawag kayo ng police, 911. Sino yung gusto nyo susulpot para tumulong sa inyo? Mga babaeng police o mga lalaking police? Lalaki, syempre. Okay, ito pa, isa pa. Nasusunog yung bahay nyo. Inaasahan nyo na hindi kayo mamatay sa sunog. Bubuhatin kayo, rescue kayo. Sino gusto nyo yung fireman? Lalaki o yung babae? Diba? O, ito pa, last na lang. Yung anak mo, may anak ka, babae, pare. Kailangan mo siyang iiwanan sa daycare. Kailangan mo siyang ipagtiwala kasi may trabaho ka, importante kasi mayaman ka, busy ka sa trabaho. Itong daycare na to, punong-puno ng mga lalaking daycare. Itong babae na, itong isang daycare, punong-puno ng mga babae. Saan ka mas komportable ipagtiwala ang anak mo? Dito sa daycare ng mga lalaki o sa mga daycare ng mga babaeng nurse, o mga babaeng mga saan ka mas komportable ibigay yung anak mo, ipagtiwala sa buong araw na busy ka? Daycare ng babae. Kung babae, daughter. Babae, sa babae. Ikaw, Tol. Depende kasi, pare. Anak mong babae. Bata. Pagtitiwala mo dito sa daycare ng punong-puno ng lalaki lang o punong-puno ng babae lang? Siguro sa sitwasyon na yun, sa mismong sitwasyon. Sa babae. Kasi mostly ang teacher natin babae. Ngayon, tayo na nagsasabi ng totoo, ng logic, ng 1 + 1 = 2, yung buong matrix, yung buong kababuhan ng mga 99% na maayaw sa atin, ayaw sa totoo, babalik ta rin pa yan na masama yung mga sagot natin. Ganun na sila ka-delusional. Ako pare, mag-makeup ako, susunod ako ng pangbakla, pambabae. Pipilitin ka, tawagin mo kung babae na rin din ako. Maniniwala ka ba? Na-guess mo, ganun na yung buong matrix ngayon. Kaya talagang kailangan talaga tayo sa mundo na to. Kailangan na magising, mabuhay ulit si Bonifacio. Yun yung isipin nyo kayo mga nanonood, ganito pala kami magsalita. Paano kung nagpa-podcast na talaga yung mga bayani, sila Bonifacio, yung mga nakaupo dito, sila Rizal. Ba may murat, mga matitinding pananalita rin talaga sila. Okay, sige, maganda tong mga pag-usapan natin. Sana may mapulot sila na sa point of view ng totoo naman, ng hindi invento. Yes. Last but not least, Mag-isa't kalahating oras tayo. Ang topic lang natin nito is about woman empowerment. Pero napakalaking bagay niya sa society, sa community, sa internet, 'di ba? And then sa future. 'Di ba? Para sa next generation, 'di ba? Kung paano rerespetuhin yung mga babae
na naliligaw. Kung paano lalagyan ng mga lalaki yung mga sarili nila ng value, pati yung babae. Diba? Mag-ano na tayo, Tsaka ito, Bo? hindi natin inaangat yung sarili natin Wala. dito. We're just sharing our point Ayun. of view Pero yung na ayun nga, tingin natin makakatulong sa kanila, Sa kanila. diba? Hindi, kahit isipin nilang iangat ng sarili natin kung ano mang isipin nila, din importante yun. Basta ginagawa natin yung tama. Kasi wala magkasabi nito eh. Wala magkasabi ng totoo. Pare, ito. Tatakot sila eh. Pare, transparent tayo. Ultimo nga, sabi ko nga kasi, ultimo tayong dalawa kanina, medyo nagkainitan sa ano natin, di ba? So ngayon, dahil meron tayong bisitang babae, di ba, na ating kumare, bisita natin ngayon, babae, meron tayong ibibigay sa kanya yung isa sa mga ano natin, pare, sa mga, ang tawag natin doon, yung parang pakulo natin. Meron kami ritong bowl of questions. Ayan. Paunahin natin si Maring Rosel, ha? Una pa ako. Ayan. Bowl of questions. Yeah. Parang napansin ko sa bowl of question natin, parang habang tumatagal, pahirap yung mga Oo nga eh. Ibang English dyan, di ko alam eh. Losers will allow you to lose, avoid them. Oh. This is 116% facts. Pare, Kasi, itong mga- Hindi, pagka ganyan, paliwanag muna. Baga, sa English, and then i-Tagalog mo muna para mas maintindihan ng mga viewers natin. Kasi mostly, hati, di ba? Meron kayong mga listener ng nasa ibang bansa at sa Pilipinas, excuse. Yes. Yup. Yung mga loser na mga tao po, papayagan kayong maging loser din. Iwasan niyo po sila. Yes. Totoo to. Kasi, kailangan yung iwasan to kasi nakakahawa to. Oo. Yung mga talunan, ayaw ka nilang manalo. Kaya, Papayagan ka nila. papayagan ka nila. Matalo. At hindi lang yun. Tutulungan ka pa nila na hilahin yung sarili mo pababa. Kasama nila. Kasama nila. Oh, so, ay may ganyan, kasi sa totoong buhay, no? Parang ayaw na manalo ka. Totoo yan. no? Kasi sila sa sarili nila, yung pagkatao nila, yung buhay nila, yung realidad nila, loser na sila eh. Bakit ka pa nila, gustong manalo? Diba? Gusto nila may kapareha silang May talunan. kapareha sila. Ayaw Okay, nila si manalo. Head. Lagi tayong uli, pare, para mag-aaway tayo, pare. Sana mag-break down, no? The truth is powerful when revealed at the right time. Okay pare, sige. Paano na lang? Tagal lang yun, pare. Papaliwanag ko pare. Isang malupit. Powerful po ang katotohanan pagka ipinaalam sa tamang panahon. Ayun nga. Katulad nito, itong mga gantong usapin. Mapangyarihan din naman siya eh, lalo na sa panahon ngayon. May posibilidad na ma-spark naman yung isip nyo, lalo na kung ganito. Pinapaalam namin, pinapaalala na namin yung kung anong tama. Ganun siya. Masakit talaga yung katotohanan. Ganun. Kasi kumbaga, Pero hindi ako perfecto. Kumbaga ba, sinasabi lang din nun yung tama. Kumbaga, ayun lang din. kaya nga maraming kagalit. Kasi nga totoo yung sinasabi. Di ba? Ayun yun. Kaya the truth hurts. You know? Yes, sir. Basa tayo ng atin. Tapos huli natin si pare yan. Yan, zero. Ayan. Ano to pare? In the... Midst of chaos, there is also opportunity. In the midst of chaos, there is also opportunity. Sa Art of War yan, pare. Ano yung pagpapaliwanag Sa mo dyan pa? kalagitnaan po ng mga gulo, meron diyang oportunidad. Oo, pare. Yun nga, gusto nga nila eh. Yung mga oportunista. Yung mga oligarko. Gusto nila nagkakagulo. Diba? Mismo. Yung sa Art of War, tama yung sinasabi mo. Diba, ang kwento niyan is parang ito, gera kayo dyan. Ako magbebenta sa inyo ng bala, barel, magkabilang kampo, maggulo kayo dyan. Negosyo. Negosyo eh. Diba? Bakit Yun lang inahan nila. Diba? Pero meron ding good side. Like yung nangyaring pandemic. Diba? Chaos din siya. Pero, sa isang good side doon, is karamihan ng hindi marunong naghanap buhay. Yung mga tamad maglakad, naglakad.
'Diba? Yung hindi marunong mag-business, nag-business. Merong good side and bad side. Pero mostly, dahil 98% nga yung nasa matrix, mas lamang yung bad side ng oportunista. Shit. Yan, next natin, si Pariang. Last but not the least, endure pain as if you love it. Tagalogin mo pare, tagalogin mo pare. Tiisin nyo po ang masakit na parang mahal nyo at gusto nyo yung masakit. Anong paliwanag mo ngayon, opinion mo pare? Sa akin po, maganda po siya kasi parang titiisin ko na masakit tumakbo. Pero, kailangan po natin tumakbo para hindi po tayo mamatay kagad at lumakas po ang ating utak at pagkatao. Ganda nun ha. Parang ganun. So, maraming salamat. Isang makabuluhang podcast na naman ang nangyari sa atin. Sa mga gustong mabasa yung malagay yung mga quotes ninyo rito sa ating bowl of question, mag-comment lang kayo dyan. Pare, ikaw nang bahala, mag-take over. And with that being said, y'all know what time it is. Say what you mean and mean what you say, because Real recognize real. yes, sir.